Hello mga friend, mga migumiga, salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit, makinig mga gwapo-gwapa. Nandito ako sa Ezekiel 1:14. Ang apat na nilalang ay nagparuot pa ritong singbilis ng kidlat. Amin po. O narinig niyo yun? Singbilis ng kidlat. Paruot pa rito. At meron nga pala siyang binigay sa akin. Magpatuto ako sa inyo, may binigay sa akin na pangitain. Sabi niya, don't buy car, it burn you. Don't buy car, it's burn you. Tapos, pamumuhay na word at saka susi. Susi ng kaba ng yaman o susi ng bahay o susi sa bahay o kung anumang susi yan. Basta pinakitaan ako ng susi ng Panginoon. Nakaano sa puti from my Holy Spirit. Yun ang pinakita niya sa akin kanina kasabay nung yung don't buy car. Una yun, it's burn you. Tapos yung ang pamumuhay. Mamuhay tayo ng may kapayapaan, katuwiran para sa Panginoon, di ba? At saka yung susi. Ang susi natin ay sumunod tayo sa Panginoon. Ang susi ay ang Panginoon. Ang susi ay ang magbagong buhay tayo. Layuan ang kasamaan. Layuan ang lahat ng pagkakarumi natin. Rumi sa kasamaang ginagawa natin. Magbago na tayo magsisi. Yan ang mga susi. Kung hindi tayo magbago, wala. Patuloy tayo sa buhay, ay antayin na lang natin ang kaparusahan ng Panginoon. Dahil hindi tayo nagbabago, kailan pa? Yun ang patutuo ko. At itong binigay sa akin, ang apat na nilalang ay nagpalipat-lipat, paruot pa rito, singbilis ng kidlat. Yun diba? Ganyan kabilis din yung angat niya sa mga taong gusto niyang ililigtas. Yun ang hindi na iaangat na yung mga tao. Pipiliin na tayo, bibistayin tayo ng Panginoon kung sino yung matuwid at sino yung hindi. Pagpipilian niya tayo. Sino yung malinis at sino yung marumi, di ba? Ang Panginoon ang nakakaalam nun. At sisiyasatin niya ang lahat ng ating pagkatao. Nalalaman niya. Kaya nga ako, tingnan mo, lumalabas ang lahat ng mga lumalabas lahat. Tapos yung mga gumagawa sa akin ng mga pagkakamali, hindi ko man sinasabi yun, nabubulgar silang lahat. Dahil yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kayang-kaya niya tayong siyasatin, bawat isa sa atin. Kaya mag-ingat tayo kung anong pipiliin natin. Lalo na pag kinakalaban natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay ikaayos, ikatutuwid nating lahat, ikabubuti nating lahat. Hindi natin ikakasama. Dinidisiplina niya tayo. Parang mga tatay natin siya, di ba? Tayo mga anak niya. Kung magbalik loob tayo sa kanya, magbalik loob, magpakabuti, maging matino tayo sa ating pagkatao, sa ating kapwa. Kung paano natin sila ituring natin sila ng maayos. Walang pagtatangi. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Gumawa tayo ng tama. Gumawa tayo ng ikaayos ng bawat isa sa atin, sa ating kapwa. Paano natin siya ituring ngayon? Mga ganoong bagay ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya ito, gusto niya magpahayag ako sa inyo. Kaya ito, binibigay niya sa aking mga mensahe. Dinudugtong ko na lang yung mga patutuo ko para pag may binigay niyang mensahe, dinudugtong ko na doon yung mga totoo. Totoo naman lahat, di ba? Yung pamumuhay natin, ayusin natin, mamuhay tayo ng ayos, tama, sa kagustuhan ng Panginoon. Bubuhayin mo ba yung pamilya mo sa maling paraan mo kinukuha yung pinapakain mo sa kanila? Tutuwa ba ang Panginoon doon? Hindi. Ikaw, pakainin ka ng galing sa nakaw, hindi mo nga naman alam,
Tapos nakaw pala. Ay, paano na? Hindi natin na napasakop na pala tayo sa sanlibutang ito. Oh, di ba? Yung mga gawaing nagpaalipin tayo eh. Inalipin tayo ng gusto ng sanlibutang ito para gumawa ng mga ganyang pagkakamali. Lahat ng klase ng pagkakamali natin. Walang perfecto, di ba? Ang Panginoon lang ang perfecto. Walang perfecto sa atin. Kung hindi niya tayo bibigyan ng talino, o wala tayong matutunan, di ba? Kung hindi niya tayo bibigyan ng katalinuhan. Para tayong isang bungong walang laman, o di ba? Isang skeleton na walang, sa kanya nagmula ang lahat, kaya doon tayo sa kanya may utang na loob, magbalik loob, may utang na loob tayo sa Panginoon. Yun ang dapat natin gawin. Mahalin natin ang ating mga sarili para sa kanya, linisin natin ang ating pagkatao para sa kanya, para humarap tayo sa kanyang malinis, walang dungis, wala siyang maipipinta sa atin. Burahin natin ang lahat ng mga karumihan, pagkakamali natin, mga ginagawa natin lahat. Kaya nga gusto niya magbalik loob tayo, magsisi, magbalik loob tayo. Nakasulat naman dito, ang mananangan sa Panginoon ay may kapayapaan. Ang hindi nananangan, puro balisa, problema, kuskus sa ulo kasi may pinoproblema, ayan, mga balisa, kasi walang contentment kasi yun sa buhay, kaya lahat ng pagsubok dadanasin niya, lahat ng ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng kapayapaan kung tayo sumusunod sa Kanya. Kung hindi, kung hindi tayo susunod, kahit pa simple-simple lang yung gawa mong pagkakamali, nakikita yan ng Panginoon. At alam na alam niya, binibilang niya yan lahat. Alam na alam niya. Lalo na pag natutukan ka na niya, ay nako, alam na alam niya pinakaloob-loob ng iyong katawan. Kaya huwag tayong magmalaki sa Panginoon. Magbagong buhay tayong lahat. Hindi lang naman ako, tayong lahat. Dahil yan ang gusto niya, maligtas tayo. Huwag tayong mamatay sa kasamaan. Ang ayaw kumilala sa salita ng Panginoon, huwag niyong kilanlin. Yun ang gusto niyo eh. Di, huwag daw nating kilanlin. Eh, ayaw niya. Paano na yun? Hindi niya gusto ang mga ganon. Ito mga anghel, oh. Hindi mo ba nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon? Ang mga anghel, 4 na mukha, pero pagtingin mo sa kabila, mukhang baka, pagtingin mo sa kabila, mukhang tao, pagtingin mo sa kabila, mukhang leon, pagtingin mo sa kabila, mukhang agila. Yung isa naman, kerubin, tapos tao, tapos leon, tapos agila. Oh. Tapos ang bawat pakpak nila sa ilalim ay may kahawig ng kamay ng tao. 'Di ba? Yun yung mga ng Panginoon, mga anghel, 'di ba? Meron ka na bang nakikitang ganon? Wala. Pero meron akong nakikita yung pinapalipad, saan ba yun? Sa ibang bansa. Yung square, tapos merong lobo. Parang ganon. Pero ito naman, naka-describe dito, iba-iba. Iba-iba yung naka-straight yung paa ng anghel. Tapos, may mga gulong. Bawat isa may gulong. Oh. Kaya mo ba yung gawin? Yun nga lang. Tapos nagliliyab ang apoy doon sa taas. Pwede rin kayo gumawa ng ganong sasakyan, no? 'Di ba? Mga negosyante diyan, mga ganong klaseng sasakyan. Gawin niyo lang apoy ang apoy. Yun nga lang kasi hindi nagtatagal, hindi niyo kaya yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung anghel, 'di ba? Parito. Tingnan mo. Tapos, simbilis ng kidlat. Oh. Ang bilis ka matulungan pag tinawag mo ang Panginoon. Asan ka pa? Simbilis ng kidlat. Diba? Pag dumating yung kidlat, ayan na agad. Sunod-sunod. Ganyan ang pagdating ng Panginoon. Bigla-bigla. Kaya nga, siya'y darating. Singliwanag ng kidlat. Ang Panginoon natin. Siya'y darating, singliwanag ng kidlat.
nagmumula sa kanyang mga kamay ang kanyang kapangyarihan. O, di ba? Ang Panginoon. At tandaan natin, ang mga maling gawain, kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, ay siya ring gagawin sa iyo. Kung anong binigay mo, yun din ang ibibigay sa iyo. Tandaan natin yan. Kung anong binigay mo, pasakit doon sa bansang yon, yun din ang mangyayari sa iyo. Kaya mag-iingat tayo lagi. Kasi, mangyayari yan sa atin. Babalik at babalik. Lalo na pag masama ang ginagawa natin sa ating kapwa. Kinichismis natin siya, ichichismis ka rin. Kung ano kasing ginagawa mo sa iyong kapwa, ganun din ang mangyayari sa iyo, di ba? Yan ang mga batas ng Panginoon. Nandito yan. Nakasulat yan sa Obadyas. Kung gaano ka kataas, gaano ka nakakapalalo. Kahit nasa langit, kasing taas ka na ng ulap. Kayang-kaya kang ibaba ng Panginoon. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon talaga. Dahil kung hindi niya tayo binigyan ng katalinuhan, hindi yan mangyayari sa atin talaga. Kaya dapat siya ang ating pagtuunan. Pagpasalamat tayo sa Kanya lagi. Sumunod tayo sa kanyang mga tamang gawain. Nahirapan ba kayong sumunod sa Panginoon? Hindi naman mahirap, di ba? Napakagaan lang. Hindi ka naman nagbubuhat ng isang kaban bigas. Ranasan ko yan. Isang sakong kahoy sa liit kong pagkatao. Kayang-kaya kong buhatin yun. Noon, bata pa ako. Ngayon, ayoko na. Kaya mabigat magbuhat ng di ba? Lalo na pag problema, mas mabigat. Hindi mo man binabuhat pero damdam mo mabigat at masakit sa ulo. Kasi nga hindi ka nananangan sa Panginoon. Kung nananangan ka sa Panginoon, hindi mo daranasin yung bigat ng dibdib, sakit ng ulo, payapa ka kasi nasa Panginoon ka, payapa ka, marunong ka ng makontento sa buhay. At hindi ka gumagawa ng mga pagkakamali. Ayaw niya kasi yung gumagawa tayo ng mga ganoong bagay. Ayaw niya tayong mapalalo. Pero, meron talagang ibang gustong-gusto yung mga ganong gawain. Sabihin pa nila, ganito, ganyan, malayo pa yon, ganito, ganyan, marami pang rason, marami pang rason, yes, palusot ba, kumbaga. Pero hindi nila alam, nag-uumpisa na pala yung Panginoon, gumagapang na yung Espiritu ng Panginoon para tayo lulukuban ng Espiritu. Paano tayo lulukuban? Kung hindi natin tinatanggap ang Panginoon, di ba? Tanggapin talaga natin ang Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Meron na naman nagpicture ng 2x2 at saka 0-0 yata yan kasi maliit eh. Tinitingnan niya kung may uban. Hindi. Kaya tinanggal ko yung ko. Yun ang binigay sa akin ngayon. Tandaan natin. Baka may dumating na kalamidad na tag-init. Huwag kayong bibili ng kotse. Mga kotse, baka mamaya kotse kasi yun at don't buy car daw kaya it burns you. Tapos susi, baka mamaya pag mo sa susi doon sa sabog, wag naman po. Paalala na lang din po yan kasi nako, delikado lalo na sa mga lugar na may init. Tapos ano bang tawag doon? Bakit yung iba kasi nila gas ba yun? Gas. Tapos yan, di ba, sa init. Yung ibang kotse gawa sa mga ganun. Kaya huwag kayong basta-basta. Mag-iingat na lang kayo. Yung mga binigay niya sa aking mga pangitaan, di ba, lumalabas na. Kaya mag-iingat tayo. Hindi natin baliwalain kasi ang warning ng Panginoon sa atin nandyan lang lagi. Tayo na may nakikinig lang, pero kung ating pag-iisipan ng mabuti, umiwas-iwas tayo sa mga warning ng Panginoon dahil sigurado tsak naman yun, di ba? Yung iba nga, paano-ano pa, kung ano-ano pang sinasabi, maniwala ka dyan, hindi yan totoo. Di ba? Hindi yan totoo. Pag nangyari na, ay totoo pala, di ba? Wala ka na.
Was out na yung, kung halimbawa sa iyo yung kayamanan na yon, was out na, di ba? Tinanggal na kaagad yung ari-arian mo doon sa ganung pangyayari. Kaya mag-ingat ka. Mag-ingat tayong lahat. Yung mga maraming ari-arian dyan, mag-ingat tayo lagi. Ito yung mga sasakyan ng Panginoon. Maraming gulong, maraming mata. Kung saan-saan bumabaling na doon. Sunod silang lahat. Ang mga mukha ng baka, mukha ng agila, mukha ng leon, ang tao. Sumusunod sila sa isang naglalang sa kanila, naglalang sa ating lahat. Di ba? Kahit sasakyan lang yan, sumusunod sila. Saan babaling yung isa, doon din ang lahat. Ganon sana tayong lahat. Ganon sana tayong lahat sa Panginoon. Ay yung iba, ayaw, gusto niyang liko. Gusto niya sarili niyang ayaw niya sa tuwid na daan. Gusto niya sa maling daan. Kung nakikinig mo kayo, di mas mabuti. Kung hindi naman, paalala lang, huwag kayong bumili ng car. Huwag muna kayong bibili. Dahil yun nga naman ang magbibigay sa atin ng katambak na basura. Yan. Gabulto-bultong basura, gabundok-bundok na basura. Tingnan mo, pag yung mga sasakyan na hindi na umandar, nakahilera doon, ang dami-dami. Tapos, ano nang nangyari? Wala, junk. Ang sayang ng mga perang ginastos doon. Sana dinonate na lang nila o kaya pinamigay nila doon sa mga pinagawa nila ng bahay, yung walang bahay. Kalingain nila, pakainin nila. Dahil yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Tumulong tayo sa ating kapwa. Kalingain ang kapwa, maawa tayo sa kapwa, mahabag tayo sa kapwa. Yun ang dapat nating gagawin. Dapat. Pero anong ginawa natin? Nagpakasasa, nagpakabusog, no? Tapos, nakikita na nga natin yung mga taong ganon ang sitwasyon. Daan-daan lang. Daan-daanan lang sila. Para bang walang mata. Hindi nakikita yung mga ganong klaseng pamumuhay ng kapwa niya. Yung iba nakatulog lang sa sahig. Saan ba? Sa lupa. Sinapinan lang. Diba? Kaya ang mananagot doon, yung mga pinuno nung mga bansang yun na hindi kinakalinga yung mga ganong klaseng tao. Kaya masakit man sabihin na totoo nga naman, 'di ba? Nagpakabusog ka, nagpakasarap ka, ang mamahal ng mga pinagkakain mo, tapos yung nasa laylayan mo, ayun, nagkakasakit, hindi makapagpadoktor, hindi makahiga sa magandang higaan, nauulan na, nanganginan, nilalamig, di ba? Yung mga may sakit, lalo pang nagkakasakit hanggang sa mamatay. Yung iba, hindi pa nakakaranas ng pagpapa-hospital, papa-clinic man lang, wala. Hindi man lang nakaranas kumain ng masasarap. Kasi nga, pinabayaan sila ng mga namumuno. Yun pala, sakop pala yan sa kautusan ng Panginoon. Kalingain natin ang ating kapwa, yung mga nasa laylayan. Diba? Huwag yung kalingain ang bulsa natin, 'di ba? Kinakalingan natin ang bulsa natin para mapuno. Nagpakasasa tayo. Totoo naman 'yun. Totoo talaga 'yun. Nakasulat dito lahat, Pinapabasa sa akin at dapat lang natin unawain. Kung mali man yung interpretasyon ko, hindi mali. Tatanggapin kong mali ako, pero totoo naman. Totoo. Hindi nyo ba nakikita yan sa mga bayan nyo? Maraming kahit saan, maraming namamalimos. Mas mahalaga yung inyong mga bulsa at ang inyong mga kinakain. Yung Panginoon nga, nagtiyaga, hindi minsan kumakain, di ba? Siya para lang maitupad yung mga kagustuhan ng Diyos Ama para sa ating lahat. Tinukso siya, hindi sa akin kumakain. Nakayanan niya yun. Tapos sabihin niya, palusot na naman kayo. Kasi Panginoon siya. Mga pilosopiyang mga sagot ba? May mga ganon. Ganyan talaga ang mga tao. Talagang ganyan ang mga tao. Hindi na lang yung iba. Sabi nga ng Panginoon, makinig na lang kayo. At isabuhay nyo ang bawat
aral na binibigay sa atin ng Panginoon. At huwag na tayong magbangayan, magtulungan na lang tayo, mahalin natin ang ating kapwa, di ba? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Tapos yung iba sasabihin pang araw-araw ba may mensahe ang Panginoon? Di ba araw-araw tayong sumasangguni sa Panginoon, humihingi ng awa, humihingi ng tulong, humihingi ng ating mga hininga, pinagpapasalamat tayo, di ba? Araw-araw tayong nakikipagpanayam sa Panginoon, umaga, tanghali, gabi. Yung iba nga, ilang beses pa. O, di ba? Panayam natin yan sa Panginoon. Tapos sabihin nyo, araw-araw ba may mensahe ang Panginoon? Marami, araw-araw. Sobra-sobra pa mga sa araw eh. Kung tutuusin, ang daming nakasulat dito, mga ipapaalala sa atin. Napakadaming ipapaalala sa atin ng Panginoon para hindi tayo mapalalo. Pero, anong ginawa natin? Pagtawanan. Tama ba yun? Tanggapin na lang natin. At saka mula naman to sa Panginoon, hindi naman to ikakapahamak natin. Napahamak ba kayo sa salita ng Panginoon? Hindi naman ang napapahamak yung hindi sumusunod sa Panginoon. Di ba? Yun ang klarong napapahamak, napapalalo, napapasama lalo. Tapos ito, ipapamana natin, pagtawanan natin yung mga salita ng Panginoon. May utak ka pa ba? Ganun na klase ang mga tao ngayon. Ibang klase, pagtatawanan, tapos lahat ng anggulo, katulad yan, yung green, lahat ng anggulo, kukuhanan ako. Hindi ko naman siya inuutusan, kuhanan mo ako. Pero gustong gusto niya. Mga ganong klaseng tao, yan, kasi gagamitin rin nila yan sa mga pagnanakaw. Yung mga ganyan, mga ideyang mga ganyan. Kaya sana magbago na kayo. Ayan, nag-i-invite na yung Panginoon sa atin, magbago tayo para pag biglang dumating ang Panginoon, naabutan tayong nasa maayos na kalagayan, nananampalataya sa tama ang ginagawa natin, edi mas maigi. Yung iba, gagawin ka ng chismis, gagawin ka ng mga storya-storya na hindi mo naman ginagawa. Totoo naman yan lahat. Kasi merong mga taong ganun ang ganun ang pampahatak ng mga ito namang mga ibang tao, comment din sila ng comment. Ganon kasi sila, kaya wala nang respetuhan. Yan yung mga klaseng taong hindi marunong rumespeto sa kapwa. Kahit ano na lang pwedeng gawin, salaulain ka ng husto. Sa sobra nilang, akala nila marurunong sila, no? Marurunong sila, yes. Pero pag binawi yan ng Panginoon ang karunungan nyo, ano ka ngayon? Tamimi tayo ngayon lahat. Anong mangyayari sa atin? Pag ginusto ng Panginoon, ay wala. Nga tayo, nga. Wala tayong magagawa dahil galing yan lahat ng to nandito sa ating mga nakikita natin sa Panginoon. Lahat yan nagmula, siyempre nag-ibod dahil sa talino ng tao, di ba? Gumawa kayo ng mga ikabubuti, pangkalahatan, hindi yung pagtawanan nyo yung tao, lalo na nagkamali lang ng pronunciation, nagkamali lang ng kung ano yung itsura ng niya. Pinagtatawanan. Ako rin naman minsan may ganon. Siyempre sa first impression na may ganon din naman tayo kasi nga kinalakihan na natin yan, di ba? Ituro natin ang lahat ng tama. Mamuhay tayo ng tama dahil yan ang gusto ng Panginoon, yung pamumuhay natin, ayusin natin. Yan ang gusto ng Panginoon. Ang ating pamumuhay, ituwid natin, na maging maayos ang ating mga pamumuhay. Dahil kung hindi, ay wala. Iwanan tayo ng Panginoon lahat. Hayaan niya tayong manigas sa sobrang init, maluto sa init, walang kinakain, magugutom. Gusto niya ba yung ganun? Hindi niya tayo bibiyayaan kung tayo mga suwail, naghihimagsik, matitigas ang ulo.
Totoo yan. Pag hindi tayo maging masunurin sa ating Panginoon, sa ating mga nakakatanda sa atin, yung mga kabataan, pwede rin. O, diba? Kasi marami din kabataan ngayon, mga suwail, matigas ang ulo, lumalaban sa magulang. Meron ding mga matatanda, matitigas ang ulo, mahilig mga tuwiran. Naku po, yan ang mga ikinabubuhay nila, yung matitigas ang ulo, mahilig mga tuwiran, tapos bubusalan pa yung salita niya na sobrang, pag nakinig ka, masakit sa ulo, nakakapanting ng tainga. May mga ganon, yung mga ganon, namumuhay sa ganoon. Pero yung iba naman hindi na, mahinahon magsalita, nakakaunawa sila kung paano nila suyuin yung mga kapwa nila. Marunong sila makisalamuha. May mga ganong tao. Araw-araw tayo nakikisalamuha sa ating kapwa, hindi natin alam, ang Panginoon pala yun. O, diba? Lalo na yung mga sobrang hirap, mga pulubi kung tawagin, pero hindi natin alam, Panginoon pala yun, nagpapanggap lang. Kaya niya kasing gawin yan sa atin eh. Susubukin tayong lahat. Kaya matuto tayong gumawa ng tama dahil ayaw ng Panginoon na ating pamumuhay ay masalaula dahil lang sa pagsunod, pagpaalipin sa mundong ito. Alipin kasi tawag dyan eh, sa pagsunod sa kamunduhang ito. Kailan pa tayo gigising? Hindi pa ba kayo aware? Yung gumawa ng pagkakamali. Para saan? Para umangat ka? Huwag kayong mainggit dahil yung inggit, naku po, kawawa tayo pag nainggit tayo sa ating kapwa. Dahil hindi mo alam kung saan nagmula ang kanyang kainggitan o ang kanyang pagyaman, kung saan nagmula yan. Di ba? Saan kaya nagmula yung pagyaman niya? Bakit kaya sa yumaman? Lalo na dito sa Pilipinas, ang daming yumaman bigla dahil lang sa mga gawang hindi tama. Napakadami. Sana isauli na lang nila para, ay nakasulat naman. Pag sinauli nila, sabi ng Panginoon, di ba? Hindi ko na alalahanin ang kanilang mga kasalanan. Magbago na kayo ng diretso para hindi kayo mapunta sa kasamaan. Nahulog doon sa kung tinatawag nilang Hades. Dito nakasulat dito Sheol. 'Di ba? Nakasulat 'yan. Doon sa kailaliman nandoon na ang naunang mga pinarusahan kasama ng mga anghel na nagkasala sa Panginoon. Nandoon sa kailaliman. Di ba? Kailan pa tayo magbago? Baguhin na tayo natin ang ating mga buhay-buhay, ang ating mga pamumuhay. Ituwid na natin lahat. Tandaan natin ha, yung mga lalaki sa lalaki o babae sa babae, naku po, kasuklam-suklam na gawain yan. Ituturo natin yan ngayon. Dapat ipalaganap natin yan dahil marami ngayong gumagawa ng ganyan, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kasuklam-suklam yan na gawain. Nasa Levitico. Basahin nyo yung Levitico 18. Naku po, ang dami doong mga bawal. Para yun sa ating lahat. Bawal kang pumatol sa ganito, sa tatay mo, sa pinsan mo, sa magulang ng kapatid ng tatay mo, kapatid ng nanay mo. Ang dami doon nakasulat. Bawal mo asawahin yung buhay pa ang asawa mo, di ba? Nakasulat din yan doon. Nasa 18:18, yung binigay talaga yan sa akin. Napakadaming aral na gano'n na hindi na ngayon alam ng mga kabataan, ng mga kasi nga hindi na pinangaral yan eh. Dapat ipinangaral yan para maiwasan, ma-aware ang lahat na 10 years old, marunong na yan umiwas sa mga gano'n. Nakakaunawa na yan ng kunti. Yung mga sakit na nakasulat talaga sa Levitico, ang dami. Yung mga sakit na tulo, yung mga pagtataksil ng asawa, nandoon kung paano i-isolate yung mga may sakit na gano'n. Ngayon,
Nagkasakit ka ng ano, hindi mo alam eh. Nag-self-medicine na lang sila kasi nga ayaw nilang malaman. Ay, self-medicine. Oh. Injection na lang nila ng palihim. Marami ang gumagawa ng ganun. Sarili nila, sila na ang naggagamot. Nakasulat yan doon. Sa Levitico ang mga sakit na ano. Hindi, bakit hindi yan pinapangaral? Para ang marami ngayong kabataang maraming may sakit ng mga ganyan, may mga AIDS na. Hindi ba kayo gising? Hindi pa ba kayo aware sa mga ganong katuruan? Hindi ba kayo nagbabasa ng yung mga nangangaral, mga evangelista ba tawag yan? O tsaka yung evangelist o tsaka yung mga teacher. Kung nagbabasa sila ng Bible, malalaman nila yan, oh. Para maiwasan ng mga kabataan. Naku po, magkakasakit talaga tayong lahat. Dahil lang sa doon ang utos noon pagka nahawakan o nakaupo ka lang sa may sakit na ganon, marumi ka na. Ngayon, lahat na tayo puro marurumi. Kasi hindi na natin alam kung sino sa kanila ang may ganoong sakit, may ganoong ay noon, mag-isolate sila ng 7 araw. Lalo na yung sa mga babae, pag dinatnan, nakasulat din dito. Mga aral. Hindi pinapangaral. Pero itong 7 araw ka, ako naranasan ko yan dati, yung 7 araw kang